Alam nyo ba na sa tuwing may issue ng korupsyon sa Pilipinas, halos iisa agad ang tawag ng mga tao? Mga buwaya. Pero naisip nyo na ba, bakit nga ba buwaya? Bakit hindi leon? Hindi ahas? Hindi pating? Ano ba ang meron sa buwaya? At bakit ito naging simbolo ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan? Noong unang panahon, ang buwaya ay isa sa pinakakinatatakutang hayop sa Pilipinas. Maraming ilog noon ang may totoong buwaya at isa itong mapanganib na mandaragit. Kapag lumapit ka ng hindi nag-iingat, bigla itong susunggab at dito nagsimula ang pagkukumpara. Napansin ng mga tao na may mga leader at opisyal na parang ganun din ang ugali. Tahimik sa umpisa, mukhang maayos magsalita, mukhang mabait kapag kampanya. Pero kapag nakaupo na sa pwesto, biglang lumalamon ang pera ng bayan. Parang buhaya. Unti-unti, naging ekspresyon nito ng galit ng publiko laban sa mga abusadong opisyal. Kapag may nawawalang pondo, kapag may overpricing, kapag may kickback, kapag may nakaw sa proyekto, automatic na sinasabi ng tao, mga buhaya talaga. Dahil ang kurap na politiko ay walang kabusugan. Kahit milyon na ang pera, gusto pa rin dagdagan. Kahit naghihirap ang tao, tuloy pa rin sa pagkuha. At yan mismo ang imahe ng buhaya sa kultura ng Pilipino. Matakaw at walang awa kapag sumunggab. Pero interesting din na hindi lang sa Pilipinas ginagamit ang hayop bilang simbolo ng kasakiman. Sa ibang bansa, may pating para sa abusadong negosyante. May ahas para sa traidor. May lobo para sa mapagsamantala. Pero dito sa atin, mas tumatak ang buhaya dahil malapit ito sa karanasan ng mga Pilipino noon. Maraming probinsya noon ang may kwento tungkol sa buhaya sa ilog. May mga alamat pa nga tungkol sa higanting buhaya na umaatake ng tao. Kaya nang ikumpara ito sa mga kurap na opisyal, mabilis itong naintindihan ng masa. At habang lumalala ang korupsyon sa bansa, mas lalong tumibay ang bansag. Dumating pa sa punto na sa cartoons, pelikula at TV shows, madalas ipinapakita ang mga kurap bilang malalaking buhaya na nakabarong o naka-Amerikana. Parang naging official mascot na ng korupsyon. Pero may isang bagay na madalas nakakalimutan ng tao. Ang totoong buhaya sa kalikasan, hindi naman talaga masama. Ginagawa lang ito ang instinct niya para mabuhay. Mas delikado pa nga minsan ang tao kaysa sa buhaya. Dahil ang buhaya, pumapatay lang para kumain. Pero ang korap na tao, minsan handang sirain ang kinabukasan ng milyon-milyon para lang sa sariling interes. Isipin mo yon, kapag ninanakaw ang budget ng ospital, may mga pasyenteng hindi nagagamot. Kapag ninanakaw ang pondo sa edukasyon, may batang nawawala ng oportunidad. Kapag ninanakaw ang pera sa infrastructure, may mga proyektong hindi natatapos. At ang pinakamasakit, ang ordinaryong mamamayan ang nagdurusa. Kaya hanggang ngayon, buhay pa rin ang salitang buhaya sa usapang politika. Isa itong simbolo ng galit ng taumbayan laban sa kasakiman at abuso sa kapangyarihan. Pero ang tanong, bakit kaya kahit ilang dekada ng galit ang mga tao sa mga buhaya, parang hindi pa rin sila nawawala sa sistema? Takot ba ang dahilan? Kakulangan sa pagpili? O sadyang magaling lang silang magtago sa likod ng mabubuting salita? I-comment nyo ang opinion ninyo. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong content tungkol sa kasaysayan, kultura at mga bagay na bihira nating maintindihan, i-like mo na ang video na ito. I-follow ang Facebook page at i-subscribe mo na rin ang YouTube channel natin para hindi ninyo ma-miss ang susunod nating usapan.